pag-aaral kung bakit tila nawawala ang isang barko pag tinatanaw mo ito sa iyong mata sa karagatan. Ang sabi naman ng mga taong naniniwala sa bilog ang mundo ay dahil nga daw ito sa curvature o yung kurba ng mundo. Ngunit ang paniniwala naman ni Robotham dahil lang daw ito sa natural law of perspective. Dahil nga limitado lang ang distansya na kayang abutin ng mga mata ng tao. At hindi ito dahil sa kurba ng mundo. Halimbawa, pag tumanaw ka ng barko sa isang dagat, habang tumatagal at papalayo ito ng papalayo, ay animoy naglalaho at lumulubog ito sa dagat. Pero pag ikaw naman ay gumamit ng telescope, ay matatanaw mo ulit ito. At may kita mo talagang patag at walang kurba ang mundo. May hahalin tulad po din ito sa araw sa loob ng flat earth. Gaya nga ng sabi ko kanina, ang size ng araw ay hindi ganun kalaki katulad ng paniniwala ng mga scientists. At ito mismo ang umiikot nga sa ating mundo. At kung tatanungin mo naman kung bakit lumulubog at sumisikat ang araw, ay ganito ang explanation natin dyan. Katulad nga rin ito kanina, sinabi kong explanation sa barko, na habang tinatanaw mo ito, gamit ang mata ay parang nawawala at lumulubog ito. Pero kung gagamitan mo ito ng telescope, ay malinaw pa sa sikat ng araw na buo at umiikot lang ito papalayo. Umiikot nga lang ito sa kabilang dako ng mundo para masinagan ng ibang bansa. Kung tatanungin mo naman kung nasa loob ng mundo ang araw at buwan, paano nangyayari ang lunar eclipse? Ay ganito ang explanation natin dyan. Kung papibilisin mo ang video ito, ay may kita mo na mas mabilis nga ang pag-iikot ng araw kaysa sa buwan. At darating ang panahon na magkukulay ang dalawang ito at pwedeng matapat sa lunar o solar eclipse. Mayroong tatlong stationary layer na iniikutan ng araw at buwan. Kaya kung minsan ay matagal ang araw o gabi sa ibang lugar,